Kamusta ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya't halika na, sumama ka na selfie na, groupie na at iba pa. Bata matanda, bida at byuda, may asawa man o kaya'y wala. Sama-sama tayo'y maglakbay, dito ka na, di ka na mag-iisa. Bebop, bebop na tayo, bebop, bebop na. Let us be hip and let us up, tara sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. Good afternoon! Yes, it's Pipap Live. Yes, meaning Parish Pastoral Accompaniment Program. Dito po yan sa Mary Help of Christians, Parish sa National Shrine po. Yan, dito sa Don Bosco. Anong title natin? Ang title natin ay, ang ating PubMat ay Life Beyond the Last Breath. Wow. Kasi medyo Seryoso. medyo seryoso na talagang kailangan pag-usapan. No. Tinignan niyo po yung PubMat dyan sa likod, no? Titignan Oo. niyo, no? Makikita niyo nakapatong yung title sa rainbow. Oo. At pag tignan mo, di ba parang madilim siya? Saan ka makakakita ng rainbow na madilim? Normally, ang rainbow pag maliwalas, di ba? Ibig sabihin, there is life beyond the last breath. Di ba? Ibig sabihin, mayroong makikita ka na maganda sa ending ng huling hininga mo. Tagalog. Oo. Sige, pwede ka nang balagtas. Tingnan natin kung paano in-explain to ni Pope Francis. Okay, sige nga. Basa. Sa chapter 6, Some Pastoral Perspectives. ng Amoris Laetitia na book ni Pope Francis. So, Paragraph. paragraph 256. Sabi dito, it consoles us to know that those who die do not completely pass away. And faith assures us that the risen Lord will never abandon us. Thus, we can prevent death from poisoning life, from rendering vain our love, from pushing us into the darkest chasm. Kasi di ba pagka mamamatay ka nalulungkot ka? Okay. The Bible tells us that God created us out of love and made us in such a way that our life does not end with death. St. Paul speaks to us of an encounter with Christ immediately after death. Sa ano sabi niya? My desire is to depart and be with Christ. With Christ, after death, there awaits us what God has prepared for those who love Him. The preface of the Liturgy of the Dead puts it nicely, sabi, although the certainty of death saddens us, we are consoled by the promise of future immortality. For the life of those who believe in you, Lord, is not ended by change. Indeed, our loved ones are not lost in the shades of nothingness. Hope assures us that they are in the good, strong hands of God. Mas maintindihan natin yung buhay natin, not only parang nakapokus doon sa life on earth, but the complete life natin. That means from beginning and it will end in eternity. Yeah. Ganda ng pagka-explain, no? Kaya talagang binasa na namin ang buo. Kasi kung dahan-dahan yung iintindihin, malinaw, hindi po malalim yung pagka-English niya. So parang kung isa-summarize mo lang, no, yung isang salitaan lang, ibig sabihin, wag po tayong malungkot.
Kasi alam natin naman, no, lahat tayo mamamatay. Ngayon, kung ang utak mo, no, lalo na kung senior ka na, or kaya meron kang sakit na may taning ka na sa buhay mo, pag ito binasa mo, mabibigyan ka ng pag-asa. Kasi, sabi dito, you are given the life of immortality. Alam niyo ba yon? Hindi ba bakit tayo nalulungkot? Kasi gusto pa natin mabuhay. Yan po yung ibibigay sa atin pag namatay tayo dito sa mundo. Mabubuhay po tayo ulit. At kasama pa natin si God, walang gulo doon at wala na pong kamatayan doon. Ang hinihingi lang po sa atin ay magtiwala tayo. Kaya sabi dito, hindi tayo malulungkot. Pati si Saint Paul, di ba? Biro mo ang sinabi niya na gusto ko doon dahil yung promise talaga ni God, itinutupad niya. But, may ganon sumunod ka sa gusto ni God. No? You should live His will. Para makumpleto yung Yan. habaan Abahan. ng buhay natin, eternal life. Parang ini-imagine ko kasi, halimbawa meron kang mahal sa buhay o kay mag-asawa or yung anak mo pupunta sa ibang bansa. Medyo matagal because meron siyang mga parang mga plano na sa kanya, yung kanyang project na gagawin doon. So we know that after that, lalo na kung ang promise ng anak mo, sige, antayin niyo lang ako because magsasama tayo, no? At some future time. So, siyempre, pag alis nun, yun, habang umaalis, talagang malungkot ang senaryo because you will miss Yes. yung inyong dati lagi kayo nag-uusap, mamimiss niyo. Lalo na nung time noon na hindi pa uso yung cellphone. Talagang ang hirap magkaroon ng communication. Yan. Yun ang mas magandang parang example dito sa sinasabi rito. Kasi pagkatapos nakaalis na, siyempre malungkot ka, di ba? Tapos namimiss mo pag uwi mo. And then after that, nai-imagine mo na, nangangarap ka na, no, yung time na sasabihin ng anak natin, oh, Papa, Mama, inaayos ko na yung inyong mga papel, di ba? So that Pwede. magkikita na tayo dito, magkasama na tayo, di ba? Yes. So parang ganun yun. Tama. Malungkot ka, not because of yung death itself. Malungkot ka because you will miss yung pagsasama ninyo. Yes, ganun lang po dapat sana. Hindi yung parang magkukulong na kayo, hindi na kayo maka-move on, Oo. di ba? So, sige. Sabi nga ni Paul, yung promise of future immortality. Kasi yung eternal life, ang sinasabi, nakasama natin ang ating Panginoong Jesus. Una, ma-imagine mo lang, makakasama na namin ang ating Panginoong Jesus. Di ba? That is the time when we die. Yes. Yun yun. So, unang magandang promise yun. Hindi lang yan ganun kaiksi, but for all eternity, kasama na natin ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga, importante na naunawaan natin yung ating faith. Yeah. Kasi kung hindi natin naunawaan, how can we trust or believe na maganda yung sinasabi sa atin ng ating Panginoon? Paano ka ngayon magkakaroon ng motivation na itong ating paghihiwalay ngayon, no, yung death nga, is only parang temporary. Pero pagkatapos nito, we will be with Him in paradise. Yes. Now, ito ngayon ang ating motivation so that we will have a life that is in accordance with the plan of God. Para talaga magkasama tayo. Nakakalungkot pag hindi tayo nagkita doon. Kaya ngayon ang ating motivation, lalo na pagka nauna na yung mahal natin sa buhay, ang motivation natin to follow Christ is yung ating hinahangad, the future immortality. Yan, totoo yun. Biruin mo, binigyan na nga tayo ng ng passport kung paano tayo pumunta doon. Nasa atin na lang yun, di ba? O, libre. No, susundan na lang natin kung paano by following si Jesus, di ba? Importante yung faith talaga so that we will try to live a life that is worthy of the love of Christ sa atin. Okay, so
Ito yung magandang ending, no, para sa ano na to, sa chapter na to. Ang sabi niya sa 258, if we accept death, we can prepare ourselves for it. Sabi mo, di ba? The way is to grow in our love for those who walk at our side until that day when death will be no more, mourning and crying and pain will be no more. We will thus prepare ourselves to meet once more our loved ones who have died, just as Jesus gave back his mother, her son who has died, so it will be with us. Let us not waste energy by dwelling on the distant past. The better we live on this earth, the greater the happiness we will be able to share with our loved ones in heaven. The more we are able to mature and develop in this world, the more gifts we will be able to bring to the heavenly banquet. Yun. Diba? So, yan yung, Saya. yan yung tinatawag natin talaga, yung faith will be the one that will bring us the joy na tuloy-tuloy. Kahit na, eto kasi, parang sinasabi, this will certainly happen. Oo. Now, kung magmumukmok tayo pagka Yeah. nangyari yan, parang pinahihirapan natin ang ating sarili. And habang tumatagal, parang lalo kang nababaon sa sa pagluluksa, gano'n. Parang sinasabi kasi na pagka nalungkot ka kasi namimiss mo siya, no? Hindi naman ibig sabihin pag masaya ka, pinabayaan mo na yung parang wala kang pakialam. Hindi po. Kasi sasaya ka lang pag alam mo kung nasan siya at makakapiling mo siya ulit. Mm. So pag yun ang alam mo, malulungkot ka ba? Of course not, di ba? So gagawa ka ngayon ng paraan, paano mangyayari to? Di susunod ka sa mga utos ng Panginoon. Kasi kung sa hell ka mapupunta, hindi ka magkikita. Heaven ang pinag-uusapan natin, di ba? Oo. So, ang pinakamagandang nagagawa rin natin sa buhay na nauna na sa atin is to pray for them. Alam mo, ang ganda ng description doon sa Communion of Saints. Alam mo ba yon? Yeah. No? May mga santo sa taas. Totoo. Yung santo na nandyan, kasama na natin Panginoon, they are praying for our salvation. Dito kasama natin dito, merong namatay, we pray for his or her salvation. Yes. Kasama na rin na nagpre-pray yung So parang talagang lahat yan nagtutulungan so that many times talagang alam natin, minsan matagal lang, pero we will be with him in paradise. Yeah. Alam mo, iba talaga ang feeling. Pag ganito yung feeling mo, ako for myself, no, talagang accepted ko na po talaga to. Kaya, sinasabi ko lang kay Lord na, Lord, wag mo akong kukunin pag hindi ako sigurado sa langit. Kaya pag kinuha ako ni Lord, sabi ko kayo, magsaya ka kasi nasa langit ako. O ngayon, aantayin kita doon, ipe-prepare ko yung place mo doon habang wala ka pa. Yun. So, dapat masaya tayo. Nauna ka lang nagbakasyon. No? Pero, kaya, totoo po ito. Kaya masaya tayo Dapat maging masaya tayo. Magiging malungkot kasi namimiss, pero iba yung parang naging wala ka na, parang naging hopeless ka na. Iba yun, no? Yung iba naman, alam mo, bakit sila nalulungkot? Kasi hindi nila nabuhos yung pagmamahal. Pwede rin. But rather, mas na ano pa siya kasi noong time na buhay pa, na meron siyang opportunity na paramdam yung kanyang pagmamahal, hindi niya nagawa. No. So, yung lungkot niya is sadness because of yung kanyang kakulangan sa pagbibigay ng pagmamahal nung buhay pa. Yeah. Kaya isa po ngayon, lesson po yan. Ngayon, kaya dapat ipakita mo na yung pagmamahal mo ng husto sa akin. Dapat ganun ka. Diba? Kasi lalo na, no, kaya pala, no, na-realize ko rin to. Sabi ko, bakit kaya si God, hindi na lang tayo kinrate na pagdating ng 50, mamamatay na, tapos na. Bakit kailangan pa tayo maging senior, maging helpless, hindi na tayo makalakad, nakahiga na lang. Kasi,
binibigyan pa niya ng pagkakataon yung mga anak natin na hindi naman nila sinasadyang hindi tayo alagaan, ano. Kaya lang syempre sa buhay, busy. Ngayon, makikita nila ngayon tayo na kailangan ng tulong na babalikan niya tayo, na ibubuhos ngayon niya yung tulong. Yeah. Ngayon, tayo naman na magulang, na dating busy tayo, nag-retire na tayo, na hindi naman natin naasikaso yung mga anak natin, doon naman natin ibabalik yung Oo. ating asikaso sa Ito yung kanila. naalala ko. Si Pope Francis din nagsabi, ito yung unexpected ministry. Yeah. At the time, halimbawa, nagkasakit yung iyong magulang, yung iyong mahal sa buhay, this is the time that God wants you to let them know how that you love them. Yeah. Dito mo mapapakita, dito mo ma-express yung pagmamahal mo sa kanila. At that time, na yan ay talagang ma-appreciate nila pagka ginawa mo. Correct. Yan. Tapos balikan ko lang yung sabi nga ni June na yung mga nalulungkot na parang hindi nila natrato ng mabuti yung namatay na kamag-anak nila or kaibigan, parang hindi na nila mabalik. Now, wag pa rin kayo malungkot kasi sabi dito, gawin mo lang ang utos ng Diyos, maging follower ka ni Lord, and then you will see him or her in heaven. O di doon kayo magkikita. Kaya meron pa rin chance. Wag kayong magmukmok at magkulong sa kwarto kasi walang mangyayari. Walang mangyayari. Mas mabuting life goes on, and then sabi nga ni Lord, you will see them in heaven. Okay. Nauna lang ng konti. Okay. Eh. So, again, huwag niyo pong kalimutan pumasyal sa ating kapihan. That is 9 o'clock in the morning. Libre po yan. Yung kape po namin. Talo po yung first class ng mga kape dyan. Dito pa lang, alam mo, isang magandang suggestion din. Kung gusto mong yung iyong pangungulila ay mabawasan, ngayon pa lang, magsimula ka ng sumama doon sa family of God na tinatawag Yes. natin. Ito yung sa kapihan. This is our family of God. Pagdating ng time na mamamaalam na yung ating mahal sa buhay, andyan yung iyong mapupuntahan. The family of Family God. God. Yes. Okay. Okay, so see you again next week here in Kumusta ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Sige sabihin mo't makikinig ako. Kahit ano pa yan, mag-enjoy tayo. Dito sa Pipak tayo'y magkatropa, kapuso, kapatid at kapamilya. Bata matanda, biyudo at biyuda, may asawa man o kaya'y wala. Pipak na tayo, pipak na. Let us live and let us hop, para sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. Kaya't halika na, sumama ka na, selfie, groupie at iba pa. Sama-sama tayo maglakad.